Matinding pagbalikwas ang naganap sa loob mismo ng administrasyon matapos basurahin ni Justice Secretary Crispin Boying Rebulla ang mga inihaing impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon kay Rebulla, kulang umano sa legal na batayan at malinaw na may halong political na motibo ang mga reklamong inihain. Dahilan upang ito'y agad niyang ibasura. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa loob ng gobyerno. Ayon sa maulad, hindi umano ikinatuwa ni Pangulong Kuting Jr. ang naging desisyon ni Rebulla at di umano'y nanginig sa galit sa loob ng palasyo. May mga ulat na lumabas na ito raw ang simula ng tuluyang pagkakabiyak ng kampo ng administrasyon, lalo na't maraming mambabatas ang naghihintay ng kumpas mula sa Pangulo ukol sa kinabukasan ni VP Sara Duterte sa gabinete. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay Pangulong Kuting o kay VP Sara ukol sa issue, ngunit inaasahan ng publiko ang posibleng sagupaan ng mga puwersa sa loob ng gobyerno. Samantala, nananawagan ng ilang mamamayan at eksperto na pairali ng due process at kapakanan ng bayan sa gitna ng umiinit na tensyong politikal. Asahan yung patuloy naming susubaybayan ang bawat galaw sa isyong ito dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Remulla kinakabahan na kay Vice President Sara Duterte. At ito, tigapagsalita po ng impeachment trial ay may pasabog po mapatungkol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At etong eto si Congressman Rodante kay Congressman Rodante Marcoleta may matinding banat kay Marcos Jr. Nako po, ito na nga. Alam nyo, itong si ang ating senador, bagong senador ngayon na si Rodante Marcoleta ay isa sa mga kinakabiliban ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So bakit nga ba? So yun nga po yung talino at tapang nitong taong ito. No? So talagang at eto na nga si Remulla DOJ ba? Ay umamin na salagang kinakabahan na. No, kinakabahan na kay Vice President Sara Duterte. No, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon, mga banateros, grabe talaga. Grabe ang mga nangyayari ngayon at pasensya na naman ho kayo, hindi na naman tayo nakapag-upload kasi sa kadahilanan na medyo may mga kailangan lang tayong harapin ng mga bagay-bagay sa ating buhay para, alam niyo yun, para minsan-minsan naman magkaroon tayo ng konting problema. Ikaw lang yung tao na naghahangad ng problema, Jay, ha? So eto na nga may mga alam nyo, kaya tayo hindi nakapag-vlog may mga inaasikaso at medyo nabibisi tayo sa mga buhay-buhay. Siyempre tayo ay binata, binata. Kaya kailangan natin minsan bigyan ng oras yung ating sarili, hindi puro trabaho. Kaya bilis ito tumanda Tingnan mo ako, baby face. Baby face ka pala mukha mo. Nabuka tuloy. So yung mga yung mga kaganapan sa politics, palapit po ng palapit ang 2028 at patindi po ng patindi yung mga nangyayaring sagupaan at mga kaganapan sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas. At ayun na nga wala pa rin pinagbago. As usual na wala naman tayong ibang napapanood at nababalitaan na magandang ginawa ng Administrasyong Marcos. Kung hindi as usual nga, diba, sabi ko, Duterte pa rin ng kanilang ipinangtatabon sa mga dapat nilang sagutin na mga issue. No, yung mga issue na dapat nilang sagutin. Katulad na lang to, may nakita akong picture kanina. Asan na yun? Asan na yan? Gigigil ako. Ay, hindi yan. Eto, katulad na lang nito, isa sa mga garapata ni Marcos Jr.
Adi, alam nyo, marami nagsasabi sa comment section, Jay, ba't garapata ang tawag mo sa mga bata ni Marcos Jr.? Sabi ko, unang-una, si Marcos Jr., aso yan ni Martin Romualdez. Si Martin, at saka ano yan, aso yan ni Lisa Araneta Marcos. Kaya etong si Marcos Jr., etong mga to, katulad nito ni Auntie Claire, ay ito yung mga garapata. Alam naman na natin na under si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang Monica Iha ba? Sa kanyang nagbubod tanging asawa na si Lisa Araneta Marcos at sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So diyan siya, alam niyo naman under siya niyang mga yan. Sa totoo nga lang, mas parang si Martin Romualdez na nga talaga ang presidente ngayon ng Pilipinas. At hindi naman si Marcos. Ano lang yan si Marcos? Puppet lang yan. So eto na nga, sabi niya, ang Pangulo. Ang Pangulo ay pukus sa trabaho. Kapag siya man ay umalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang relasyon sa iba't ibang leaders. Yan po yung sinabi ni Madam Mel. Ni Attorney Clarita. Clarita din. Yan yung sinaniban ng diba? Demonyo. Oo, yan po yung sinabi ni Attorney Claire na tigapagsalita ni Marcos Jr. Tigapagsalita ng Malacanang. Eto na nga ang sabi niya rito nga ay may maganda daw na idudulot ang mga trouble ni Marcos Jr. sa iba't ibang bansa. Gumastos ang Malacanang ng 87 million na budget para lang sa mga travel ni Marcos Jr. Pero asawa ni yan na naman, wala ho tayong nabalitaan na merong magandang na idulot yung mga travel na yan ni Marcos Jr. Ikaw lang ang nagsasabi niyang Yudip Punggol ka. Hindi, totoo lang si Attorney Claire lang naman ng ang nagsasabing may magandang na idudulot. Ang magandang na idulot, may nadala ba rito si Marcos Jr. Simula nang umalis yan? Magandang relation, sige, pwede. Magandang relation o magandang ugnayan sa mga leader sa iba't ibang bansa, siguro maaari pa yon. Pero ang kasi doon, ang katanungan is paano dapat yung mga pag-travel ni Marcos Jr. at paikipagkita sa ibang leaders, dapat talaga tumataas ang investment or tinatawag ng mga investor dito sa Pilipinas. Kaso wala naman Meron ba? Hindi namin ramdam. Yung tangina nyo, yung mga nasa gobyerno, palibasa mga bilyonaryo kayo, mga hinayupak kayo. Kunti ko nang masabi yung pangit na words. Palibasa mga mayaman kayo, kaya wala kayong hindi nyo nalalaman yung gutom ng mga Pilipino. Anong magandang naidudulot? Anong magandang naidulot nun? Tangina, nung nagkabagyo nga sa Bicol, binigyan nyo lang 26 million. Tapos travel ni Marcos Jr. 87 million. Ang galing! Ang galing nyo, oo. Grabe talaga, no? Bagay, wala namang bago na rito. Ngayon talaga, kapag ikaw ay tuta at garapata or atakdog ni Marcos Jr. ng Malacanang, ng administrasyon, wala naman, syempre, alangan naman ilaglag niya yung boss niya. Alangan naman ilaglag niya yung boss niya, di ba? Ilalaglag niya si Marcos Jr. Di nawala siya ng datong. Nawalan siya ng datong, nawalan siya ng pera. So, kailangan niya talagang tawag dito, kailangan niya talagang bula-bulahin. Di alam mo dito, ang niloloko dito ni Claire Castro, yung sarili niya. Kasi alam na natin kilala na natin siya. Alam na natin kung ano talaga yung ginagawa ng administrasyon at subok na natin, 'di ba? So, sa madaling salita, ang niloloko ni Attorney Claire ay kanyang sarili. Wala sa ibang niloloko, sarili niya lang talaga. No, sarili niya lang talaga ang kanyang niluluko dahil nga
No, gusto niyang paniwalain yung mga tao na totoo nga yung sinasabi niya, kaso tayo hindi naman tayo naniniwala sa mga ganito. Oo, binabasa lang natin at pinapakita ko sa inyo para para lang may mapagtawanan tayo. Minsan kasi kailangan mo talagang maging masaya. Kailangan mo talagang maging happy ka sa life mo, syempre, lalo't broken. Ay, bro. Hindi naman ako broken, no. Maraming nagmamahal sa akin. Hindi ko lang sila maisa-isa. Charot. Kaya kailangan natin magpasaya, kaya inilalabas ko to. Focus sa trabaho. Tangna mo. Ay, sorry. Dito na tayo, no, sa banat ni Vice President Sara Duterte. Ito, alam nyo to. Ang ganda ng sinabi dito. Ito and-explain po dito ni Senator Marcoleta, dahil nga kasi isa ito sa ginamit sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yung sinabi ni Vice President Cuno na papatayin niya si Marcos Jr. So eto pakinggan ho natin. Pasok, Marcoleta, pasok. Ay mawala yung threat na yon o kaya ma-counter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Opo. Meron ba siya sinabing, diretso ba si papatayin ko kayong lahat? Iba yun Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman. Merong laman at buto. Opo. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto, opo. Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, opo. Diretsa yan? Diretso yun Oo. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito Aha. Kasi nangyayaring struggle. BP Inday Sara, sige nga. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Ngayon hindi alam mo kung bakit ko to ipinapanood sa inyo ulit. Kasi may mga video na naman na kumakalat ngayon na ini-edit nila etong video na to. Ini-edit nila tong video na to para magmukha nga naman na etong si Vice President Sara Duterte ay nagbanta sa buhay ng mag-asawang Marcos at ang kanyang pinsan or nasnip or cousin utak na si Martin Romualdez. So yun kaya ako 'to pinapakita sa inyo. Ang ganda kasi no explanation dito ni Congressman Marcoleta. At ang linaw po dito sa sinabi niya na kapag pinatay ako ni Marcos Jr. Asa na yun? Nawala. Pag pinatay ako ni Marcos Jr. Tawag dito may kinausap daw siyang tao, para patayin si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Ibig sabihin, kapag namatay si Vice President Sara Duterte, alam naman na natin kung sino yung pagbibintangan. So kapag namatay si Vice President Sara Duterte, wag naman sana mangyari, no? Pero alam naman na natin kung gaano kadesperadong ang mga anti-Duterte para lang mawala sa landas nila etong mga Duterte. Kapag nangyari yun, tsaka lang mamamatay etong mga sila Marcos Jr., si Lisa at si Martin Romualdez. So hindi pa rin threat yun, no? Ito yung explanation. Tagal pasok ba? Ma'am, ewan kung sino yung kausap niya. Paano po ito online press con kung parang natanong siya nung isang reporter doon sa online Kaya sinagot niya, huwag ka mag-alala, ma'am. Kasi nga pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Unang-una tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? So, ayaw kong debatihin yun. Ayaw kong puntahan yun. Opo. Sinabi niya may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag ka mag-alala, ma'am. Sabi niya, dinig na dinig ko. Opo. Para sa ganun, ay mawala yung threat na yon o kaya ma-counter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Opo.
Meron ba sinabing, diretso ba papatayin ko kayong lahat? Iba yun eh. Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman, merong laman at buto. Opo. Diyan, tandaan mo to. May laman at buto po. Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, opo. Diretsa. Diretsa yan. Diretso yun eh. Oo. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. Aha. Sa nangyayaring struggle, sa nangyayaring, baka naman sabihin, kinakampihan ko na, ina-analyze natin din. Totoo, Anong totoo. pinanggalingan ito? Oo. Anong pinanggalingan? Lahat na ng puwersa, lahat na ng kanyon ng House of Representatives nakatutok sa kanya, samantalang yung 349 Aha. na binigyan ng audit observation memo ng COA, tatawa-tawa lang. Nakaligtas sila. Bakit ganun? Pagkatas may threat sa buhay niya. Itong mga tao niya na araw-araw inuusig ng good government. Ito siguro talaga sumobra na eh. Opo. Nakakulong Yung Yusek Lopez. yung Yusek Lopez. Opo. Akalain mo nagpasinag lang sila ng mga video. Bigla na lang in-extend ng another 5 days ang pagkakakulong. Ano nangyari? Iniba daw yung tagpo eh. Tsaka hindi na naman daw lumiyan. Sinong nag-iba ng nagtagpo? Pinayagan ba yon na matanong man lang kung may kaugnayan siya sa mga pinalitaw ng mga video? May nakapagsalita ba sa kanya? Meron siyang abogado na magsalita para sa kanya para depensa ng sarili? Wala. Wala po Bigla nun. na lang nag-motion, walang objection, in-approve yun. Kasi hindi ako pwedeng mag-object eh. Kasi daw hindi ako member eh. Hindi ka member ng komite. Kapag hindi ako member, hindi ako pwedeng mag-object. Ganun ang ano nila eh. Ayun. Anong klaseng proseso nangyayari? Ayan so kitang-kita nyo at rinig na rinig nyo ang magandang explanation ni Rodante Marcoleta. Alam nyo, unang-una, si Vice President Sara Duterte, abogado yan. Alam niya kung alam niya yung mga salitang maaari siyang makasuhan at sa hindi. Tsaka hindi naman kasing tanga nyo. Hindi naman kasing tanga nila Risa Ontiveros, nila Franz Castro, yung tatlong idiot na NPA. Hindi naman kasing tatangan ng Quadcom, ng iba pang mga politiko dyan, etong mga Duterte. Utak lagi pinapagana ng mga yan, no? Kaya malabo yung sinasabi niyong nagbanta siya. Alam ni Vice President Sara Duterte kung ano yung sinasabi niya. Attorney yan eh. Napakataas ng nakuhang grado niya bilang attorney. Ang tanong, Jay, si Attorney Claire ilang grado ba? Malay ko dun sa malay ko dun sa hinayupak na yun. Wala na akong dun. Uy, ba't tayo mo gumana ha? Ayaw gumana nitong natin ha? Dito pala yun. Kaya naman pala dun ako pindot ng pindot eh. So eto naman yung yung tigapagsalita ng impeachment court or tigapagsalita ng impeachment trial. Kung uusad nga ba yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito, basahin natin. Certification mula sa Kamara di hadlang sa paglilitis versus BP Sara. Senate impeach spokesperson. Ito po, pakinggan ho natin. Mariing itinanggi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!